Hello mga ka-G-Lovers. Ang gagawin natin ngayon ay kung paano i-modify o palitan tong sirang transformer sa imitation na concert na 5 auto. Ang papalit natin ay yung magandang klase sa original na 5 auto. So ipapalit natin. Paano ba natin papalitan? Kasi kulang yung mga voltage nito. So na-check ko na pala to mga ka-G-Lovers. So nakadalawa akong ng fuse, putok ng putok o open ng open. So chinik ko na rin itong mga diode, good naman lahat yung diode. So talagang sira yung transformer nito, saka napakababa na ng ohms value nito. So ngayon ituturo ko sa inyo mga ka-G-Lovers kung paano palitan to. Kasi itong sa imitation na 5 auto, meron siyang 31 volts, 0, 31 volts, 12 volts, 0, 12 volts, at meron 9 volts. Yan yung sa imitation na transformer ito. Yan o, kita nyo, may 9 volts siya. Ipapalit natin yung sa original, walang 9 volts. So, yung 9 volts na yan, supply yan dito. Yan. May bridge siya na diode, 4 na diode. Yan, naka-bridge na yan. Supply ata yan sa pan. So, kung hindi ako nagkakamali, supply yan sa pan. So, nasa ilalim lang yung connection ng wire ng pan. Yung ipapalit natin na transformer, mga ka-G-Lovers, sa original na 5 auto yun, walang, walang 9 volts. So, paano ba natin to pagaganahin dyan? So, ito lang ang supply sa 5 auto. A. Kita nyo. Meron tayong 32 volts. Yan, 32, 0, 32. Mas mataas ng 1 volts. Tapos 11, 0, 11. You know, 11.5, 0, 11.5. So, wala siyang 9 volts mga ka-G-Lovers. So, paano ba natin to pagaganahin? So, yan ang ituturo ko sa inyo. So, let's get started. So, una natin gagawin mga ka-G-Lovers, tatanggalin lang natin to. Problem siguro ng transformer nito ay pwedeng nabaklas na yung primary, nagdikit-dikit na siya. Kaya siguro almost nag-short o nagbaba na yung ohms value. Kaya nakadalawa ako ng fuse nito. Laging pumuputok o laging na-open. So good naman yung mga diode. So ito talaga yung sira niya. Napakababa na ng ohms value. Sa palagay ko, ang nakalagay dito sa primary nito, mukhang hindi copper. Mukhang tawag niya parang aluminum yata yon. Kung hindi lang ako nagkakamali. Kaya siguro nasira agad. So papalitan natin to ng magandang klaseng transformer. So pure yun na copper. So tanggalin lang natin to mga ka-G-Lovers. Bali yung blue, black, blue, yun yung 31, 0, 31 volts. Tapos yung yellow, black, yellow, yun yung 12, 0, 12. Tapos yung green, yun ang 9 volts natin dyan. So yung ipapalit natin, 32 volts, 0, 32 volts, at 11.5 volts, 0, 11.5 volts, walang 9 volts. So paano ba natin to pagaganahin mga ka-G-Lovers? So yun ang pag-iisipan natin kung paano natin mapapagana yung pan. So kung wala kayong pampalit, pwede nyo naman ipariwan yan mga ka-G-Lovers. So una kong gagawin ay kukunik ko lang tong blue sa blue, black sa black,
Yan. Yung common yan, yung black. Tapos yung blue, yun yung sa kabila ay 31 volts, sa kabila ay 32 volts. So, color coding naman yan dyan. Doon lang sa isa hindi color coding. Dapat oro amplifier. Sikabit lang natin to mga ka-J lovers. Blue sa blue at black sa black. So, lalagyan ko na lang siya ng insulator. Yung nilalagay ko ditong insulator, yung hindi ko alam kung anong tawag doon. Parang spaghetti tubing. Yan, hindi ko lang kabisado yung pangalan nun. Pero mas maganda kung shrinkable tube yung ilalagay natin para intact na intact. So, unahin ko na lang tong blue sa blue. Tapos, yung black sa black ha, mga ka-J lovers. Huwag nyong baliktarin kasi delikado yan. So, wait lang. Kumukuha lang tayo ng pang-i-insulate natin dito, mga ka-J lovers. So, habang kumukuha ko, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell. So, pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo yung ating video para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng video. So, ayan, lalagayin ko na siya ng insulator. So, mamaya, abang-abangan nyo na lang kung paano ko gagawin yung 9 volts kung saan tayo kukuha. So, ayan na mga ka-J lovers. Nilagyan ko na siya ng insulator. So, kabit ko lang to. I-pass forward ko lang siya mga ka-J lovers para mas madali-dali. So, lahat to lagyan ko ng insulator para mas maganda. Pero kung mayroon kayong shrinkable tube, mas maganda pa rin. Kasi intact yun. So, yan. Malapit na tayo matapos. Yung black na lang natitira. So, okay. So, ganyan na yung itsura niyan mga ka-J lovers. So, para hindi to matanggal o magkadikit-dikit yung connection, baka kasi bumaba yung insulator natin, magkadikit-dikit yung connection yan kasi magkaka-open. So, ang gagawin ko, lalagyan ko na lang siya ng tape mga ka-J lovers. Yung electrical tape natin dyan para sigurado tayo. Ika nga, safety first mga ka-J lovers. Siguro dahil yung naka-safety muna. So, ayan, nilalagyan ko na siya ng tape. Next natin naman ay yung sa 12012, ipapalit natin ay 11.5 volts. 11.5 volts. So, konti lang ang differential, so pwede na yon. So, yung ginagamit na yon, yung 11.5, ginagamit yon sa surround. Doon supply sa TDA 2030. So, supply yan sa surround at supply yan sa tone control. Dadaan yan ng regulator. Yung mga 78, hindi natin alam, hindi ko kasi tinignan. 78, pwedeng 7809 at 7909 o pwedeng 7808 o pwedeng 7908. So, hindi naman siguro magiging 7812 kasi 12 na yung ano natin. So, pwedeng 9. So, ang gagawin ko muna, yung kulay yellow ilalagay ko sa puti. Ito yung 11.5 yung puti. Tapos yung kulay yellow doon sa isang transformer, 12 yan, 12 volts. So, yan ipapalit lang natin dyan. So, ilalagay ko lang dyan siya mga ka-J lovers. Basta yung kulay yellow dyan sa white natin ilalagay.
So, dito na yung gagawin natin na pag-convert. So, hindi ko na siya ipapas forward para mas makita nyo na maigi mga ka-G-lovers. So, next natin, yan, puputulin natin tong kulay green. Kasi itatap natin yan. Ang isang kulay green na wire doon sa black, ang isa doon sa kulay yellow. So, kung i-connect na natin dito sa transformer, ang isang kulay green dito sa black, ang isa dito sa white naman. So, tingnan nyo kung paano ko siya i-connect. Yan. Ito yung kulay black, ilalagay natin yung isang kulay green. Yan, dyan natin yan idudugtong. So, bago ko siya idudugtong, sisiguradihin ko muna mga ka-G-lovers kung hindi magiging komplikado. So, paano ko ba siya masisiguro na hindi siya magiging komplikado o hindi siya may maaapektuhan? So, ititest ko siya kung wala siyang connection sa ground or sa input ng dito sa may 012 sa 9 volts. So, tingnan natin. Yan yung sa 9 volts na input. Galing transformer. Dapat wala siyang connection dito. Yan sa kulay black. Wala siyang connection dyan. I-test lang natin. So, hindi siya nag-connect sa magkabilaan. So, hindi siya nag-connect. So, pwede ko siyang i-connect. Kasi, once na magka-connect yan kung mag-buzzer yung multitester natin, magka-connect yung connection dyan, pwedeng may maapektuhan, magkakaroon ng short. Anong klaseng pang So, yan, sinisigurado ko lang ng maigi mga ka-G-lovers. Mukhang okay naman siya. Hindi siya nagka-konektahan. So, pwede ko siyang itap. Mga ka-G-lovers. So, ganyan lang yung pag-test natin kung magka-connect sila. So, balik na tayo dito sa ginagawa natin. So, yung kulay green, tinap natin sa kulay yellow para ilagay sa white or black. So, ipili natin siyang i-connect. Dahil wala siyang maapektuhan o wala siyang tawag niyan, may magiging komplikado. So, pwede ko na siyang ilagay. So, ikabit ko lang siya mga ka-G-lovers. So, hindi na natin to pinapas forward para mas makita nyo na maigi. Kasi baga sa mga baguhan, hindi to makuha. Kung professional, alam na to. So, sa mga baguhan lang to. Naka-prepared to para sa mga baguhan para mas magkaroon sila ng idea kung paano ko siya ginagawa. So, okay na siya. Naikabit na natin. Yung isa naman na kulay green, ikakabit natin sa kulay yellow, papunta naman sa white. So, yan, ganyan lang naman yan. Kaya kinuha ko yung center tap na kulay black para maging 11.5 volts lang yung dumaloy doon. Once kasi na kinuha natin yung parehas white, mga ka-G-lovers, magiging 11.5 plus 11.5. I-add lang natin yan. So, magiging 23 volts. So, mas mataas na siya. Kasi ang kailangan lang natin 9 volts. So, 9 volts, dahil pan ang idadrive ng 9 volts, ang pan ay naka-prepared sa 12 volts. So, pwede ko siyang padaluyan ng 11.5 or 12 volts. Pwede ko siyang padaluyan kasi yung pan natin dyan na nakalagay ay 12 volts siya. So, nagets nyo mga ka-G-lover, 12 volts yung pan. Kaya pwede ko siyang padaluyan ng 11.5 or 12 volts or 15 volts. Kaya pa rin yan ng pan. Or 13 volts. Kaya pa rin yan. Wag lang yung masyadong mataas na sa kanya.
So tama lang tong 11.5. So tama lang ang ikot niyan. So dating original na nakasupply dun sa pan ay 9 volts, sinupplyan na natin ng 11.5. So almost tama lang. So yan, tingnan nyo na lang ng maigi kung paano ko siya kinokonect. Yan, so kulay green nakalagay sa yellow, kinabit natin sa white. Tapos yung isang green kinabit natin sa yellow ulit, kinabit natin sa black. So ganyan na yung itsura na yan. So bali kaya si may center tap to naman, may 11.5 volts, 11.5 volts, supply din yan sa bukod sa surround or tawag natin dyan center or surround, supply din yan dyan sa tone control. So titingnan natin kung hindi maapektuhan yung tone control naman, kung hindi mag-iba yung tunog. Once na mag-iba yung tunog, apektado yung voltage ng 11.5 natin kasi kinakain ng pan. Ang gagawin natin yan ay magsasarili tayo ng transformer na 9 volts or 12 volts. Pero pag hindi apektado, maganda yung tunog, umalino yung tunog, so okay lang, go. Diretso na natin. So hindi pa natin alam kasi ititest pa natin yan pag nailagay na natin. So kabit ko na tong primary, yung source natin. Yan, yung kulay red, ikabit ko lang siya. So antay-antay lang kayo sa testing natin mga ka-G-lovers kung luminaw na ba siya o pag basag siya, obligado tayo maglalagay ng transformer para sa pan. So separate na. So kabit ko lang tong primary source natin. So ito yung AC source na natin. So napakadali lang naman tong gawin mga ka-G-lovers. So nakikita nyo naman yung step by step ko. Kung professional ka, so alam mo na to, kahit i-skip mo na to mga ka-G-lovers. Pero kung baguhan ka at hindi mo pa to alam, so panoorin yung maigi to. So makakakuha kayo ng idea kung paano ko siya kinakabit. So yan na, ikabit na natin. So sa mga baguhan, practicein nyo rin yung pagsolda nyo na gumagamit kayo ng isang kamay lang sa pang soldering iron at yung isang kamay dun sa mga wire or sa soldering lead kung paano nyo gagawin yon. So dapat ma-practice din nyo yan para madalian yung gawa nyo. So napakadali lang naman i-practice yan pag susolda. So ipitin mo lang siya ng yan, ng daliri mo, yang ganyan. Hawakan mo yung soldering lead, tutok mo diyan, tapos isolder mo. So napakadali lang, di ba? So practice nga makes perfect, o para mas madali nyong makuha. Practice lang ng practice. So ikabit na natin to. So pinaka AC source. So wait lang mga ka-G-lovers. So kinakabit lang natin to. So okay na. Naikabit na natin, intact na siya. Next natin, ikabit na natin tong transformer dyan sa may lagayan niya sa holder para makapag-test na tayo mga ka-G-lovers. So fast forward na naman ulit natin to para hindi kayo maboring. So habang pinapas forward ko to, kung bago kayo sa akin channel, please subscribe and pahit ng notification bell para updated ka kung may bago tayong in-upload na mga video. Saka pahit na rin ng like button kung nagustuhan nyo para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga ganitong video para sa ating content. So maraming salamat mga ka-G-lovers sa lagi nyong pagsubaybay sa ating channel. So sana hindi kayo magsawang magsubaybay sa ating channel. Ang kapitan mi dyan, kuya. So higpitan ko lang ito. So hindi naman masyadong sobrang higpit. Baka mabaklas yung insulator ng transformer. So tama lang. Dagang kibuti.
bawas ka pa dagang kapitan mo, boss. So, ikabit ko na siya mga ka-G-Lovers connection. So, yan. Ito yung pinaka-main power source. So, yan yung nagsusupply sa pinaka-main amplifier circuit natin. So, ito naman yung sa surround. Tapos, dun sa tone control o preamp natin. Saka dito na sa pan na rin. So, diba? Saraktuhan lang. So, next natin ay ititest na natin yung sound. Kung okay ba yung sound mga ka-G-Lover. Yun ang pinaka-importante. Kung good ba ang sound. Once na maggaralgal kasi to, so maglalagay tayo ng transformer na separate. Pag good siya, ibig sabihin, okay yung voltage na nilagay natin dyan. Hindi siya kinakain ng pan. So, tuloy na natin yan. So, palit lang ako ng fuse. Kasi yung nakadalawa tayo ng fuse dyan, lagi na open kasi sira nga yung transformer. So ito, lagay na natin. So bali itong nilagay kong fuse ay 3.15. Yan, ganda. So kabit ko lang siya. Ning. So pagkatapos natin magkabit nito, lagyan natin ng speaker, tapos ititest na natin. Sakura ano? Sakura. Ay botaw. Ay ano? Sakura. Kung magka-power na ba siya. So yung isang kamay na yan, yan yung may-ari mga ka-G-Lovers. So next natin ay ititest na natin to. So lalagyan natin ng speaker to, tapos yung source. So test ko muna kung meron na ba siyang ohms value, kung nadidetect ko na ba yung transformer. So yan, test na natin. Nakasit na ako sa ohms. So test na natin. So power switch ko siya. Tapos test na natin. So meron akong nare-read na, wait lang, hindi pa stable, 10 or 9.6, 9.5, 10, 10.4. So okay, na-read na natin yung ohms value ng transformer. So pwede natin tong i-test muna bago ko siya kabitan ng speaker kung magka-power siya. So plug-in ko siya mga ka-G-Lovers. Hopefully gumana to. So nagka-power nga mga ka-G-Lovers at umikot na yung pan. So ibig sabihin tama yung connection natin. So next natin ang gagawin natin ay sound check na naman tayo. Maglalagay tayo ng speaker at source ng sound natin para matest natin yung music. So lagay ko lang siya mga ka-G-Lovers para matest natin. So habang kinakabit ko to mga ka-G-Lovers, so shout out na sa inyong lahat. So sa sobrang dami nyo nagpapa-shoutout, so hindi ko na lahat mauubos kayong ma-shoutout. So shoutout na lang sa inyo lahat mga ka-G-Lovers. So kinakabit na natin yung speaker, tapos kakabit na natin yung sound source natin para matest natin kung okay ba yung sound niya mga ka-G-Lovers. So yung kanina, balik tanaw muna tayo. Yung nakalagay dyan, si run transformer para sa imitation na ganitong concert 5 auto. So pinilitan natin siya ng magandang klaseng transformer sa 5 auto A. So nag-convert tayo kasi kulang yung power source natin, supply. Wala sa pan, walang 9 volts. So nagbalik tanaw lang tayo mga ka-G-Lovers. So next, test na natin to. So abang-abang lang. So ayan na, naikabit na natin yung speaker. So next natin ay, wait, nakabaling ko pala yung wire. Next natin, lagay natin yung power source natin, i-plug in na natin. Ay, naka-plug in na pala to. So yung music na lang i-plug in natin, yung source natin sa music. So okay na. Okay na siya, nakalagay na yung speaker. Yung source na lang ng music ilalagay natin para matest na natin siya. So wait lang mga ka-G-Lovers. So ito na, ikakabit ko na sa
Yan. So, yung dating ginagamit ko, yung tatluhan, kasi wala na akong dalawa. Yung single at dalawa, nasira na. Wala pa. So, tatluhan na lang. Pwede naman yan. So, test na natin yung music. So, yung nakapula na yan, so hindi naman yun yung may-ari, yung naka-yellow yung may-ari. So, yun, naka-yellow. So, yung nakapula, magpapayos din yan ng Sakura 737. So, isa sa mga followers natin yan. So, galing siyang Maynila, umuwi siya dito sa Bicol. Tapos, nakatira siya sa may Isla yata. So, dinala niya yung 737 niya. So, baka yun na rin ang next natin na video gagawin. So, thank you very much. Okay na siya. Maraming salamat.